Ako po si Pastor Voltaire Pablo ng Christ of the Philippines Nagcarlan Chapter. Ako ay bumabati sa inyo na isang pinagpalang araw ng linggo. Ito ang pangatlo linggo na tayo ay gumaganap ng online worship service dahil sa banta ng COVID-19. Kami po ay nakikiramay sa mga namatayan dahil sa virus. Nakikiisa kami sa pag-aayuno at pananalangin sa araw na ito, Marso 29, kung saan ang buong mundo ay sumasamo sa Diyos na magsugpo ang COVID-19. Ipinamamanhik namin sa Diyos ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, ang kalakasan ng lahat ng frontliners, una sa lahat sa medical practitioners at ang lahat na nagpro-provide ng basic services. Ang ating Pangulo at ang lahat ng katuwang sa pamahalaan at pribadong sektor ay dalangin naming magkaisa sa pagtugon sa mabigat na hamong ito sa buong bansang Pilipinas. Hiling din namin ang buong sambayanan ay magkiisa at sumunod sa mga alintuntuning pinapatupad ng pamahalaan. Tayo sa iglesyang ito ay nasa serye ng aklat ng mga gawa. Dinala sa inyo ni Pastor RJ at Sister Joanne nung nakaraang linggo ang Worship and Word. Ang mensahe ay ang Miracles of the Apostles o himala ng pagpapagaling sa pamamagitan ng mga apostol. Sa susunod na linggo, ang mensahe ay Selection of the Seven. Sa araw na ito, si Brother Jolly ang maghahatid ng mensaheng The Persecution Intensifies o pinaigting na pag-uusig. Kami naniniwala na ang himala, pag-uusig at pagsubok ay katuwang sa pagpapalakas at pagpapalusog sa iglesia. Ito'y kailangan noong nagsisimula ang iglesia ng Panginoon at nagpapatuloy sa panahon ngayon. Mahalagang tayong mga mananampalataya tulad ng panahong iyon ay mayroong malalim na kaugnayan sa Diyos. May maliwanag na pagkakakilanlan mula sa Panginoong Jesucristo. Mayroong kaugnayan sa banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok ngayon at sa hinaharap. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Moving in our midst, worship you. You are here, working in this place. Worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are, Lord. Even when we don't see it, even when we don't feel it, you're working, Lord. That is who you are. Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon Diyos na kahit hindi ko kayo kasama ngayon physical sa ating pong church, sa istruktura natin na kung saan ay naroon po sa Bonifacio Street.
naniniwala ako na kayong lahat ay patuloy na nasa pag-iingat at pagkalinga ng ating Diyos. Sa umagang ito, ang mensahe natin ay nauukol sa pag-uusig. Dumanas ka na ba, kapatid, ng pag-uusig bilang mananampalataya? Ano sa iyong pag-unawa ang pag-uusig? Dapat ba nating maranasan ito gayong naglilingkod ka naman sa ating Diyos? Tinago natin ang mensahe ito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 5, talata 13, ang kabanata ay 42. Pinamagatan itong persecution intensifies o pinaigting na pag-uusig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang banal, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa pagkakataong ito na kaming magkakapatid ay muli pinag-isa mo sa gawain ito na ikaw ay aming sambahin, maitaas at maparangalan. Pagkat kami ay nasa kani-kaniyang mga tahanan, wala po kami sa isang bubong, ngunit ang iyong pagkalinga ay lubos namin pinapasalamatan, maging ng kaligtasan sa anumang sakuna o anumang kapahamakan ay hindi mo hinayaang danasin nino man ay iyong mga anak na sa mga oras na ito ay kapiling ko sa pamamagitan ng live streaming na teknolohiya na ipinagkaloob mo na sa gayon nga patuloy pa rin kami na nagiging isa sa gampanin na iniatas mo sa amin. Salamat o Diyos na sa kabila ng may takot at pangamba sa pandemic na dulot po ng COVID-19, mayroon pa rin sa aming mga puso na nakatanim na kung saan ang iyong pangako na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, ay amin pong pinangahawakan. Ano man ang mangyari, basta't ikaw ang aming kasama, ang lahat ng ito ay lilipas din at ang muli magandang pagsikat ng araw para sa aming lahat ay aming masisilayan. Ipagkaloob mo, O Diyos, na ang gawain nga pong ito muli ay maging mabungat matagumpay. Ikaw lamang ang sa amin at pumagitna. Salamat, Panginoon, sa aming katawan na nagagamit namin na ikaw ay mapapurihan sa aming pong pag-awit, sa aming pong mga katawan na isinasayaw sa pagpupuri sa iyo, ang mga kamay na pumapalakpak, na hangad po namin, Panginoon, ay magbigay kagalakan sa iyo. Ikaw lamang, Ama, ang patuloy na sa amin ay pumagitna at turuan mo kami sa bawat araw na inihanda mo sa amin na magampanan namin ang lahat ng mga bagay na nakaatas ay iyong ubasan at tunay na makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Muli, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Gawa, Kabanata 5, talata 17 hanggang 42. Tumindig ang pinakapunong saserdote at lahat ng kasama niya na sekta ng mga Saduseo. Sila ay napuno ng inggit, dinakip ng mga ito ang mga apostol at ibinilanggo. Gayunman ng gabi na ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pinto ng bilangguan. Inilabas ng anghel ang mga apostol at nagsabi, "Humayo kayo at tumayo kayo sa templo at sabihin sa mga tao ang lahat ng salitang patungkol sa buhay na ito."
Pagkarinig nila nito, pumasok sila sa templo nang magbukal liwayway at sila ay nagturo. Dumating ang pinakapunong saserdote at mga kasama nito. Sa pagdating nila, pinulong nila ang Sanhedrin at lahat ng matanda sa mga anak ng Israel. Nagsugo sila sa bilangguan upang kunin ang mga apostol. Ngunit nung dumating sa bilangguan ang opisyales sa templo, hindi nila sila nakita roon. Sa pagbabalik nila, sila ay nagulat. Sinabi nila, natagpuan namin ang bilangguan na nakapinid na mabuti. Ang mga bantay ay nakatayo sa labas ng mga pinto, ngunit nang aming buksan ang mga pinto, wala kaming nakitang sino man sa loob kahit isa. Nang ang mga salitang ito ay narinig kapwa ng mga saserdote at kapitan ng templo at mga pinunong saserdote, sila ay nalito patungkol sa kanila at kung magiging ano kaya ito. May isang lalaking dumating at nagulat sa kanila. Sinabi nito, narito ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nasa templo. Sila ay nakatayo at nagtuturo sa mga tao. Pumunta ang kapitan sa templo kasama ng mga opisyales at dinala ang mga apostol ng walang dahas dahil natakot sila sa mga tao at baka batuhin sila. Nang madala nila ang mga apostol, iniharap nila ang mga ito sa Sanhedrin. Tinanong sila ng pinakapunong saserdote. Sinabi niya, hindi ba inutusan namin kayong huwag magturo sa pangalang ito? Narito, napuno ninyo ng inyong turo ang Jerusalem. Ibig niyong papanagutin kami sa dugo ng taong ito. Si Pedro at ang mga apostol ay sumagot at sinabi, kinakailangan naming sundin ang Diyos kaysa ang mga tao. Ang Diyos na aming mga ninuno ang nagbangon kay Jesus na inyong pinatay sa pagbiting niya sa kanya sa puno. Siya ay itinaas ng Diyos sa kanyang kanang bahagi upang maging pinakapinuno at tagapagligtas. Ito ay upang ang Israel ay pagkalooban ng pagsisisi at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kami ay mga saksi niya patungkol sa mga bagay na ito. Saksi rin ang banal na espiritu na siyang ibinigay ng Diyos sa kanila na sumusunod sa Kanya. Nang marinig nila ito, nagsiklab ang galit at binalak nilang patayin sila. Ngunit tumayo ang isang nasa Sanhedrin. Siya ay isang pariseo na ang pangalan ay Gamaliel. Siya ay isang guro ng kautusan na iginagalang ng lahat ng mga tao. Inuutos niyang ilabas sandali ang mga apostol. Sinabi ni Gamaliel sa kanila, mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa iniisip niyong gawin patungkol sa mga lalaking ito. Ito ay sapagkat bago pa sa mga araw na ito, ay tumindig si Teudas na nagsasabing siya ay isang kilalang tao. Sumama sa kanya ang isang pangkat ng mga lalaki na halos 400. Nang siya ay napatay, ang lahat ng nahikayat niya ay nagkahiwa-hiwalay at ang lahat ay naging walang kabuluhan. Pagkatapos ng isang ito, sa mga araw ng pagpapatala, tumindig si Judas na taga Galilea. Siya ay nakahikayat ng maraming tao. Nang siya ay namatay, ang lahat ng nahikayat niya ay nangalap. Sinabi ko sa inyo ngayon, layuan ninyo ang mga lalaking ito at pabayaan sila sapagkat kung ang layunin o gawain ito ay mula sa tao, mawawalan ito ng saysay. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito maigugupo at baka kayo ay masumpungan lumalaban sa Diyos. Sila ay nahimok ni Gamaliel. Tinawag nila ang mga apostol. Pagkapalo nila sa mga apostol, inutusan nila ang mga ito na huwag magsalita sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos, pinalaya nila sila. Nagagalak na nilisan nga ng mga apostol ang Sanhedrin sapagkat sila ay ibinilang nakarapat-dapat na dumanas ng kakahihiyan dahil sa pangalan niya. Araw-araw sa templo at sa mga bahay, sila ay hindi tumigil sa pagtuturo at pagpapahayag ng Ebanghelyo na si Jesus ang Mesiyas. The persecution intensifies o pinaigting na pag-uusig. Sa umagang ito ay matutunghayan natin ang kabuuan ng mensahe na hinati po
sa apat na bahagi. Ang una ay ang imprisoned and then freed. Ang sumunod, before the council. Pangatlo, the advice of Gamaliel. Ang pang-apat, the apostles beaten. Ngunit bago yan, ay hayaan niyo po munang makita natin ang kahulugan ng persecution. It is the hostility and ill treatment, especially because of race or political or religious beliefs. It is to harass in a manner to endure, to afflict, and to suffer. So sa Pilipino, ito ay ang apihin, usigin, pahirapan, o magdusa. Sa unang bahagi, ito ay nakasulat nga sa Gawa, Kabanata 5, talata 17 hanggang 18. Sinasabi po rito na ang pinakapunong saserdote at lahat ng kasama niya ay napuno ng inggit. Yung inggit na yun, kasama po yung galit at kasama rin yung lungkot. Dahil nga sa ginagawa ng mga apostol na pagpapahayag ng mga salita ng magandang kaligtasan o magandang balita ng kaligtasan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang mga Saduseo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kaya nung sila ay maipakulong, doon po sila dinala sa common prison or public jail. Ito po yung katulad ng kulungan na kung saan dinala ang mga apostol. Subalit nung gabing yun, ay dumating ang anghel ng Panginoon na binuksan ang mga pintuan ng kulungan at sila ay pinalaya. Inutusan din sila na bumalik sa mga templo at magpatuloy ng pagsasalita o pagpapahayag ng salita ng buhay na ito. At siya namang ginawa nila na nagpunta nga sila na magbukang liwayway doon sa templo. Kung titignan po natin, ay pwede pong magkaroon ng pag-aalinlangan sa mga apostol. Kasi jailbreak to no? Alam nila na pagka sila ay napag-isipan na tumakas, mas mabigat na parusa pa ang kanilang aabutin. Ngunit sa pagkakataong ito, divine intervention ng ating Diyos na ang anghel na pinadala niya ang siyang gumawa na ang gawain ng Diyos ay magpatuloy. God's work is unstoppable. Na sila ay gumanap nga sa pagpapahayag ng salita ng Diyos doon sa templo, nagpadala po ang pinakapunong saserdote ng mga kasama na para kunin sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit nang dumating nga sila doon, wala silang dinatnan. Kahit nakasara ang mga pinto ng bilangguan at naroon ang mga tanod, nabahala sila at wala ngang nakitang apostol doon. So sa pangyayari yun, ay inisip nila o naguluhan sila, paano nangyari ito? At habang nag-uusap sila sa nagpangyayaring yun, may dumating na isang tao at nagulat sa kanila na sinasabi, ang mga bilanggo ninyo ay naroon sa templo at muli ay nagtuturo sa mga tao. Nagpadala ngayon muli ang mga Saduseo, una ang kapitan sa templo at mga opisyales at walang dahas. Ulitin ko po, walang dahas na kinuha nila ang mga apostol at muli ibinalik doon sa kapulungan ng mga Saduseo. Pasinin din po natin na bakit ginawa nila itong walang dahas dahil sa takot nila na baka sila ay saktan, batuhin ng mga tao. Ano-anong uri ba ng mga tao ang naroon? Sino-sino po sila nung sila ay nakikinig ng mga salita
o nang nagsasalita ang mga apostol. Ito po yung mga taong nakita na ang mga himala na ginawa nila, na ang mga apostol ng tinahanan ng banal na espiritu at sumunod sa gampanin ng Diyos ay nagpatuloy na sa bawat lugar na mapupuntahan ay gumagawa o nakapagpapagaling ng mga taong may mga karamdaman, at gayon din ang sila ay mga magsisi at magpasako sa Diyos. Sa pangyayaring yun, ay natanong ko ng pinaka-high priest, no? Nung pinaka-punong saserdote, na sinabi, hindi ba kayo ay pinagbawalan na wag na kayong magturo pa ng mga bagay ng tungkol sa Jesus na yan? Pinuno ninyo na inyong doktrina ang Jerusalem. Ibig nyo papanagutin kami sa dugo ng taong ito. Hindi po, naghuhugas kamay na ang mga Pariseo, naghuhugas kamay ang mga Saduceo, na wala silang kinalaman sa pagpapapako sa krus ng Panginoong Jesus na ginawa po ng ayon po sa impluensya nila. At nagawa din nga po nila na ang mga tao ay mapasunod nila, na nung panahon na pinapipili kung sino ang palalayain, ay nagawa nilang si Judas ang piliin. At ngayon nga ay naghugas kamay sila na wala silang kinalaman sa nangyaring pagkamatay ng Panginoong Hesus. Dito po ay sumagot si Pedro at ang mga apostol. Sinabi nila, kinakailangan naming sundin ang Diyos kaysa ang mga tao. Ang Diyos na aming mga ninuno ang nagbawang kay Jesus na inyong pinatay sa pagbitin nyo sa Kanya sa krus. Tingnan niyo po kung gaano katibay at katatag ang mga pananalita na ibinigay ng mga apostoles sa kapulungan ng Sanhedrin. At kung maalala po natin, doon sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, talata 31 hanggang 34, ay ganito ang nasusulat. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. But Peter said to him, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. So, makita po natin doon na medyo, pagamat ang pagkakasabi ni Apostol Pedro ay may boldness, pero yung pala ay hindi pa niya kayang patunayan na gawin. May yabang lang ang naging dating. Ngunit kumpara doon sa nakaharap na sila sa Sanhedrin, ay naging matatag po sila, naging matibay sa kanilang paninindigan na susundin nila ang gawain ng Diyos kaysa sumunod sa ipinagbabawal sa kanila ng mga Saduceo. Matibay at matatag. Dahil ano nga po ang meron na sila? Una, ang banal na espiritu ay nasa kanila, at ang pananalangin nila na ang buhay nila ay nakatalaga na sa Diyos. Noong kaya't ganon sila katatag, ganon sila katibay na manindigan sa gampanin na binigay sa kanila ng Diyos. At habang nagaganap ang pagtatalo, ang pag-uusap na yon, isang guro ng mga kautusan at kinikilala, ginagalang ng mga tao ang umagitna at tumayo. Sinabihan niya at pinag-utos na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na nga ang mga apostol, ay kinausap niya at pinaalalahanan ang mga
Saduseo at naroon po sa kalupulan. Sinabi niya, ito po ay si Gamaliel, sinabi niya sa kanila na mag-ingat sila sa kanilang iniisip na balak na pagpapapatay sa mga apostol. Ito ay sapagkat bago pa sa mga araw na iyon ay may isang tao na namuno at nakapagbuo ng isang pangkat na umaabot sa 400. Ito ay si Teudas. Ngunit nang siya ay mapatay, nagkalat-kalat ang kanyang mga kasama. At sinabi rin niya na meron ding isa pang tao ang sumunod na ang pangalan naman ay si Judas ng Galilea na naghikayat din na maraming tao at naging mga tagasunod niya. Nang siya ay mamatay din, lahat ng kanyang nakasama ay nawala din. Sinasabi po ni Gamaliel na layuan o pabayaan na nila ng mga Saduseo ang mga apostol. Sapagkat kung ito ang kanilang gawain ay mula lamang sa mga tao, mawawalan nilang ito ng saysay. Ngunit ang kanilang ginagampanan, kung ito ay mula sa Diyos, walang makakagupo nito. Kahit sino pa sa kanilang pinaka magaling na namumuno. At baka pa nga sila ay makilalang lumalaban pa sa Diyos. Sa ikapat na bahagi ng mensaheng ito ay dumanas ang mga apostol ng pagpapalo. Ano po? Ngunit sila ay pinalaya rin ng mga Saduseo. Sila ay nahimok ni Gamaliel na mangyari na wag na silang kambalain pa o pakialaman pa. Ngunit pinagbilinan pa rin nila na mahigpit na wag na silang magtuturo, na wag silang babanggit na ng pangalan ni Jesus na nabuhay nagmuli sa patay. Pansinin din po natin kung paano ang pagpapahirap o pagpalo na ginawa sa mga apostol. Ang pamalo po ng araw o kung meron man latigo na ginamit, matindi po yung pagtumama sa katawan ng tao. At sa pangyayari din yun, matapos na sila ay palayain, mayroon po kagalakan. At sa kanilang puso ay ang katiwasayan na muli ay makagaganap sila sa iniatas ng Diyos na ipahayag ang Panginoong Hesus na siya ay isang Mesiyas. God's work is unstoppable. Hindi po mapipigil ang gampanin ng mga iniatas ng Diyos. Sa mga apostol ay pinagkaloob niya ang anghel na sila'y palayain at maging si Gamaliel ay ginamit upang hindi mapahinto ang gawain para sa Ebanghelyo. Pasinin po natin ang bilog na ito. Katulad ito ng isang gulong na kung saan sa gitna ay makikita natin ang mission at sa apat na gilid o na pagkabilog ng gulong na ito, andun po yung worship, fellowship, discipleship, and service. Diyan po nakapaloob ang gawain ng Diyos na pinagagampanan sa mga apostoles at maging sa atin nga po nasa panahong ito. Sa gawain pong yan, nakapaloob na tayo ay lalo pang lumapit at lumalim ang relasyon o intimacy natin
sa ating Diyos Ama. At ang identity natin sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang kapatid, bilang kanyang manggagawa, bilang kanyang sundalo sa gampanin na ito. At gayon din ang intentionality ng banal na Espiritu na ang lahat ng gampanin na yan ay maisagawa ng tuloy-tuloy, anumang paghadlang ay hindi makakakilos na mapatigil ito. Sa ating conclusion, from threats to beatings, the persecution was intensified against the church. At ang mga apostol, they know how to respond to persecution with joy, na kung saan dapat tayo rin, anumang pag-uusig, anumang pagkilos, na ang ebanghelyo at layunin nito ay hindi mapigilan. Dumaranas ang ibang mga manggagawa, ang mga misyonaryo, ng pagpigil ng kaaway sa nakaatas na gampanin sa kanila. Ngunit ang Diyos ay gagawa ng paraan na hindi mapigilan at magpatuloy ang paglaganap at pagpapahayag ng ebanghelyo sa lahat ng dako sa mundo. Meron pong challenge po para sa atin na nauukol nga po sa pag-uusig. Si Santiago, na saksi ng Panginoong Hesus nang siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit, itinalaga niya na siya ay maglingkod intimately sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At katulad niya, ay isang hamon po ang binigay sa atin. Can we consider it pure joy when you suffer various trials, sufferings, and persecution? Tanungin po natin ang ating sarili, magagawa ba natin ang ganoong maging magalak sa pangyayaring pagsunod na tayo ay daranas ng pag-uusig? Questions to ponder. Will I be able to stand persecution in serving the purpose of the gospel? What will it cost me in times of persecution? How much will I be able to give up? What would I have gained during and after persecution? Sa pagtatapos ng mensaheng ito at ng ating gawain, bigay po kayo ng 15 o 20 minuto. Pagbulayan po natin ang mga katanungan ito at maging ng hamon sa atin na magagawa ba natin na ang kagalakan ay sumaatin sa kabila ng pag-uusig na pagkilos sa atin ng kaaway. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katuruan ito na ipinakita mo sa amin gaano man katindi ang pag-uusig na gagawin ng kaaway sa ginagampanan namin sa layunin ng Ebanghelyo. Ikaw po, Panginoon, ay patuloy na magiging tapat. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami tatalikuran, at sasamahan mo kami hanggang sa katapusan ng mundo ito. Ang kalakasan spiritual ay hangad namin sa amin ay manatili. At sa tuwin ay makita po namin na may nakahanda nga pong pagpapala na sa aming pagsunod, lagi kami maging matibay at matatag. Ama, sa nangyayari nga po ito sa buong mundo, ang pandemic na dulot ng COVID-19
Huwag po itong maging hadlang sa lahat ng mga nakaatas na gawain namin na binigay mo, na kaming lahat ay pagkaloob mo na maging higit pa sa mananagumpay. Abutin mo, Ama, ang lahat ng dako ng mundo na kung saan naroon po ang pagkalat ng sakit na ito ng COVID-19 at sa lahat po ng mga manggagawa. Gamitin mo kami patuloy na ang gawain ng layunin ng Ebanghelyo ay magampanan po namin ayon sa iyong panukala sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Bagamat wala pang konfirmasyon na mayroon na ngang natuklasan na develop na gamot o pang-kontra, anti-vaccine sa sakit na COVID-19, naniniwala kami, Ama, na meron ka ng inihanda na kagalingan at himala na mangyayari sa lahat ng tinapuan nga po ng karamdaman ito. At gayon din, Panginoon, sa aming mga buhay, sa bawat araw na itinalaga mo sa amin, magagawa po namin na kami ay magiging matatag sa aming pananampalataya na ikaw lamang ang aming makasama at magiging kagalakan. Gaano man ang mga pagsubok, gaano man ang pag-uusig, gaano man ang paghihirap na darating. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.